Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:02. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Matugang maray na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kanda sa tuyang mga barata kita ngunyada sa Ladua Nacional. Sa tuyang headlines kanda mga barata sa Ladua Nacional. Sanggunian Senate President Sutoy na probaran na pagpapalawaskan na subpina sa mga mapartisipar sa Blue Ribbon Committee. Philippine passport nasa pang 73 na bilang most powerful sa party kan bilog na kinaban. Bunuan or sting nasa Estados Unidos sabihan kan ombudsman. Sa tuya pang pamayukan na mga barata pakitang unyada sa Ladua Nacional. Ex-beauty queen na Sarah Jane na Pais nagadan na. Skinsing mga soldados kan France uminabot sa party mismo kan Greenland. Sa tuya pang pamayukan mga barata sa Lado Lokal o Lado Nacional, ombudsman iniimbestigahan ang posibleng pagbalga sa mga solar firm. Populasyon sa Pilipinas nagsasabing posibleng maglubo sa agud ng 124 milyones. Yan na nagkapira sa mga headlines kanda mga barata, ang mga detalyes at yan na pagkatapos po nin pagirumdo. Matugang at mahay na po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyos kinakan sa tuyang mga barata, inutuntaan na kamugtakan kanda panahon nagdadakol pa ang bilang kan mga lugar kung saan nakabandera ang signal numero 1 ninuliman kan Bagyong Ada. Basado iyan sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa. Nailing ang sentro kan Bagyo sa may distansyang 385 kilometros sirangan kahanda Surigao City, Surigao del Norte. May patos-patos ining kusog kan Duros na nag-aabot 65 kilometros an kada oras asin igwanin pa burbugso ni naabuton sa 80 kilometros an kada oras. Ang lugar kung saan nakabandera ang tropical cyclone wind signal number 1 iyo ang mga lugar kanda Karamuan, Presentasyon, Garchitorina, Seroma, Tidambak, Ocampo, Gua, Lagunoy, Milaor, Nabua, Baaw, Kabusaw, Batu, Kamaligan, Pili, Tigawon, Pamplona, Iriga City, San Fernando, Magarao, Balatan, Libmanan, Naga City, Calabanga, Bumbun, Bula, Kanakman, Pasakaw, Sangay, San Jose, Gainsa, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Piodoranda, Osapiubi, Corpus, Kataingan, Palanas, Dimasalang, Uson, Mobo, Masbate City, Balino, Aroroy, Samasbati, iyo ang Tikaw asin Burias Island, kabaliman sa mga lugar, iyo ang Northern Samar, Samar Eastern Samar, Biliran, Carigana, Barugo, San Miguel, Babatngun, Tacloban City, Tunga, Charo, Alang Galang, Santa Fe, Palud, Pagami, Pastrana, Taunan, Tabun, Hulita, Dulag, Tuluso, La Paz, Mayorga, Macartura, Javier Abiug, Maplag, Kananga,
Kapuukan, Leyte, Calubianda, San Isidro, Tabaco, Borabianda, Ormoc City, Mataga, Obilaba, Albuera, Palumpun, Merida, Isabel City, Asinda, sa parte mismo kan Baybay sa Liti, Silago, Sugod, Libangon, Senda, Bernard, Hinunangan, Hinundayan, Anahawan, San Juan, Liluan, San Ricardo, San Francisco Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, makakamati ang mga ininin kusog nin pagbagunas kan uranda asin banda duros sa mga lugar na nasambit digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur asin iba pang mga lugar pwedeng magkusog anda bagyo sa laog nin 48 oras antes na magluya kapag nag-agi na sa kadagatan na parte kan porsyon kan Catanduanes. Sa iba pa kitang detalyes pa na sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda sa tuyang mga barata ngunyanda sa lado nasyonal, si ex-beauty queen Sarah Jane Pais binawian na nin buhay sa edad na 57 anyos. Kinumpirmarkan sa iyang aki ang pagkagadan ni Pais kanpit sa 13 kan bulan kan Enero 2026. Alagad da ibinanggit kung ano ang kausa kan sa iyang kagadanan. Si Pais pinagkurunahan bilang Binibining Pilipinas Universe kan 1989 asin nagsabak sa Miss Universe kan 1989 nagidibo naman sa Cancun, Mexico. Sa pahayag ni Binibining Pilipinas Charities Incorporated, tinawan nin onra si Pais. Ikinasal si Pais kin Nikki Santiago kung sa ina igwasinda ninduang aki na nagtatrabaho sa luwas ka nasyon. Nagpaabot naman nin pakidudumamay ang nagkapirang mga araraning mga barkada kanasambit ng beauty queen na binawian na nin buhay. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal, pinag-iimbestigaran ng unyan and kan opisina kan ombudsman kung may pinagbalga na lay and duwang kumpanya na may relasyon sa parte mismo kan solar energy na pinatindog ni Batangas 1st District Congressman Leandro Libiste. Basado kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, sakop kanda investigasyon ang Solar Philippines Power Project Holding Incorporated asin ang subsidiary kaining SP New Energy Corporation na Ispinik, pati naman nangyaring bintahan kan Ispinik shares asin ana relasyon kan duwang kumpanya. Sinabi naman na pwedeng magbunga ninda legal issue ang pagbilog kan sinasabing subsidiary matapos na digdi day magtrayumpo asin maibenta ang parent company kini. Basa duman sa mga record gikan kan 2023 sa good ng 2025 nagbinta o nagpabakal si Libiste nin 22.259 billion pesos na kantidad kan Ispinik shares sa MGen Renewables and Renewable Energy Arm kan Meralco Power Generator o General Corporation na MGen. Ana payag kan Ombudsman kasunod naman kan anunsyo ni Energy Secretary Sharon Garin na napatawan ana nasambit ng kumpanya ni 24 milyones pesos multa sa Solar Philippines matapos kansilaron ang naabuton sa 11,000 na megawatts na power contract kan nakalis na 2 taon. Kinansila ang mga kontrata ni nuli kan day pagtrayumpo kan kumpanya na maiatod ang haros 12 gigawatts na ipinangakong renewable energy capacity. Apwera sa bintahan kan share, pinagpayag ni Remulla na mas maiwas ang epekto kan subuot day pagtrayumpong pagatod kan serbisyo kan Solar Philippines sa sektor kan enerhiya sa Pilipinas. Dagdag pa kani, pwedeng agadon kan Ombudsman
An paliwanag ni Libiste kung may bastantinang basihan tanganing formal ining kwestiyonon sa sarong na inot na mga payag pinagnigaran ni Libiste an pananagutan sa dai na sunod na mga power project asin pinaglinaw na digdi da isubuot asin bako ang Solar Philippines ang kumpanya nga ebidenta niya sa parte mismo kan MGN ipinagpahig kani naluy na nga nagpundo ang operasyon ang Solar Philippines ninuli kan subuot dai asin bakong kompetisyon sa parte mismo kan industriya tangunyan mayo pa ninda payag and congressman mapadapit man sa payag kan ombudsman bukas mandaa and sa iyang lado para manda digdi makwa kan ombudsman. Sa tuya pang barata ngunyada, barata pakitang ngunyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal, pinagkakarkulong malubo sa gudang 123.96 milyones ang kabilugan kan populasyon kan Pilipinas pag-abot kan taon 2035. Base sa pinagabagong report gikan man sa Philippine Statistic Authority, sinasabing maabot sa 0.85% kada taon ang populasyon sa nasyon poon 2020 sa gunang 2035 kung saan digdi nanginginot mismo ang riyon kan Calabarzon asin pinaglalauman na pinakamataong riyon sa parte kan bilog na nasyon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitang unyada sa lado nasyonal. Sa iba pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal, kinumpirmar kan Department of Justice na pinagkukonsidera na bilang sarong puganti o fugitive from justice and gaming business tycoon na si Charlie Atong Ang kasumpay sa kasong may pagkasabot o may pagkaaramba sa pagkawara kan mga parabulang na naging kaputan kay Prosecutor General Richard Anthony Padulyon sa isinagibong pagkakaigwanin na orolay digdi itinaong doon asing kumpirmasyon mapadapit man sa sitwasyon ni Atong Ang subuot pinagkukonsidera na kada departamento ana nabanggit ng akusado bilang sarong pugante kasunod kada makasuha na asin na isyuhan nin korte kan warrant of arrest sa presente kaya maski ipinapadakop na si ang kana Santa Cruz Laguna Regional Trial Court Branch 26 sa mga autoridad dahil ini nakukuha kunyaon sa nagtatago si Atong Ang alagad sigun sa Prosecutor General Padulyon ang pagdulag kan nasambit na nga akusado o pagtago gikan sa lay anda dai madulot para digdi maoktaba asin mapundo ana pagsulong kana sinambit ng kaso sa pariyo kaning mga akusado. Karapatan subuot kan ibang respondent na maparikas anda pagdangug kana sambit ng kaso kan korte kasumpay kan akusasyon asin paratang laban sa sainda. Pinagpahayag kan Justice Secretary Frederick Ibida na digdi 10 counts of kidnapping with homicide ang kasong kinakaatubang unyan ni Atong Ang asin 17 kaparihong mga akusado. Puwera kan bagay na niya sinampaan manini nin tulong iba pang respondent nin suway na kasong 16 counts of kidnapping with serious illegal detention may pagkaarama sa pagkawara kan nasambit ng mga parabulang. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, nakatalaan ng ipa-deport duman sa Russia ang Russian-American vlogger na si Vitaly Sidorovitsky matapos kan sa iyang 8 asin 9 na bulan na pagkakakulong ninulikan kasong at
unjust vexation. Ini ang pinagkumpirmar kan Department of Interior and Local Government DILG sa sarong pahayag kasudma. Sabi ni Abogado Arvin Santos, Legal Division Chief kan Bureau of Immigration, pinoproseso na ang clearance ni Sidoberski na naggigikan sa National Bureau of Investigation NBI asin na Taguig City Regional Trial Court Branch 153 kung saan siya bibistan nag-issue na nin deportation sa laban man sa nasambit ng persona. Nakabugtak naman ang deportation order na pag-deport sa iyang subject sa clearance kan na NBI kung saan ini nagigikan mismo sa korte. Ang mga kaso kani na-resolve naman kaya digdi kinakaipuan na pwede naman ini nga i-deport ano man na oras sigun pa man sa parte mismo kan DOJ. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal, pinagbulgar ni Department of Interior and Local Government DILG Secretary John Vic Remulla na pinagpurbaran kan sarong kontraktur asin sarong kongresista sarong kontraktur o pinagsasabing kung traktor na suhulan siya asin an sa iyang tugang na si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kabilugan na 2 billion pesos sa tawag investigasyon sa anomalya sa flood control project. Basado yan kay Secretary Remulla. Digdi ipinaagi ang pagpurbar na pagsuhol sa sainda sa paagi man ka na emisaryo ka na kontraktor asin man ka nakatukaw na kontraktor ana sarong grupo subuot kan Visayas Mindanao Group mantang ang saruman gikan sa parte kan Luzon Group. Digdi hinahagad subuot kan mga iniya na tabangan sinda sa saindang mga kaso matanggal sa listahan asin na tawan na makapagpiyansa. Pinagpaliwanag man kan na sekretaryo na daitulo sa inaristo ang mga ini sa tawag sa indang pagpurbara na suhulan ang mga opisyal ni nulita madali lang subot nindang ninigaranda ana pagpurbara na pagsuhol sabiho na hersi o gigibo sa naman ninhuli man ka na subot digdi direkta nga inaluka ana nasambit na nga suhol. Dahil naman subot nag-reach out ana sekretaryo sa nasambit na nga kongresista asin banda kontratista matapos anasambit na nga insidente ninhulita da inaman niya personal na bistuan mga ini. Luwas subot iniya sa iyang trabaho bilang sarong sekretaryo kan DILG kan magaputman sa reaksyon kung ano ang masasabi ni Ombudsman na Remulla kasumpay ka na sambit ng alok na suhol na pangisina sa naan opisyal na kung saan digdi sinabi kani nasa diton ang pagiling sa sainda ka na sambit ng mga nagpurbar na magsuhol nin 2 bilyones pesos. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal, sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal, si Kibuloy nagpartisipar sa pagpapadagos kan pagdangog kan sa iyang qualified human trafficking case duman sa parte mismo kanda siyudad kanda Pasay. Personal na nagpartisipar asin uminabot sa parte mismo kan korte anda nakapresong si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa pagpapadagos kan na pagdanguga sa sayang kasong qualified human trafficking duman sa parte mismo kan Pasig Regional Trial Court kasud mang aldaw kan na Huwebes namataan ana pagdanguga ni dating Philippine National Police PNP Chief sa presente kan Metropolitan Manila Development Authority MMDE General Manager Nicolas Torri III na nanginota sa pagdakop kay Kibuloy kan ini pamayupa kan pulisya duman sa parte mismo kan Davao
pulis. Ini ang kainot-inuting pagkakataon na nag-atubang asin nagpailing si Kibuloy asin na turi puon kan madakop ang pastor kan Agosto 2024 duman sa Davao. Nainot na nga pinagasayumahan asin pinagnigaran ni Kibuloy ang mga aligasyon laban sa iya. Inapod niya ining gibo-gibo sa naman kan mga dating miyembro kan sa indang sikta. Sa iba pa kitang detalyes pa kanda mga nagbabaga pang mga barata pa kitang unyada sa lado nasyonal. Pinagkumpirmar kan Philippine Ambassador to Washington si Manuel Romaldis na daikabali ang Pilipinas sa listahan kan mga nasyon na apektado kan subot suspension kan US visa processing. Iyan kasunod din kan mga bareta na ipinapundukan US State Department ang visa processing para man sa 75 mga nasyones buon pa kanda pitsa 21 kan Enero 2026 kabali sa mga tatamaan ng mga nasyon iyo mismo ang Somalia, Russia, Iran, Afghanistan, Brazil, Nigeria, Asiman, Thailand, ang Pilipinas ang pinakagurang na treaty alikan Estados Unidos sa Asia kaya daing gayuman digdi tinatawanin importansya kan Amerika sa parte mismo kan Pilipinas. Sinigunda nini kan outgoing US Ambassador to the Philippines Mary Kia Carlson kung sa iyang farewell reception sa Manila kan nagtalikod na aldaw kan Miyerkules nin pagkabanggi. Sinabi kani na matibay ngunyan ang relasyon kan Estados Unidos de Amerika pati naman kan Pilipinas asin tinawanin pagbisto ang kooperasyon kan duwang nasyon sa panahon kan mga natural calamity. Asin sinasabing nahiling kan Washington ang Pilipinas bilang a place to trade, invest, innovate, and grow. Ngunyan, basado sa mga report, sinugo ang mga embahada kan Estados Unidos de Amerika sa nasambit ng mga nasyon na digdi sa yumahan na ang mga nag-a-apply nin mga visa basado man sa nagdadanay na likani mantang nire-renew ang US State Department ang sa indang mga pagpuproseso. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, ipinagsusulong ni Senador Win Gatchalian ang pagbilog kan sarong 30 taon na panghaluyan na plano sa lado kan infrastruktura tangani man na maiwasan ang mga budget insertion asin masiguro ang mas halangkaw na balik o benepisyo sa mga proyektong pinagpapaluwasanin pundo kan gobyerno. Sa irarom kan Senate Bill 1652 o ang pinag-aapod na Master Plan for Infrastructure and National Development Act o bato na magkaigwa nin panghaluyan ng Master Plan na maserbing dalan sa pagpapasudod kan importansya kan proyekto maski ngani digdi magribay ang administrasyon o bato kanina masiguro na ang pundo asin na maitagama sa mga proyektong direktang papakinabangan kan mga namamanwaan na nagbabayad din buwis. Tinawan doon ni Gatchalian na kinakaipuan alion ang impluensyang politikal sa pagpili asin pagpapasulod kan mga proyekto. Urog na dakulang parti kaanda pang nasyon na budget anda pinagatagama sa lado kan infrastruktura basado sa datos kan Department of Budget and Management naglangkaw nin average na 7.91% kada taon ang pundong nakatagama sa National Infrastructure Project poon kan 2022 sagud ng 2025. Mantang pinaglalauman man nasa oras na maisalay anda prosopesto, ini masisiguro na dagus-dagus ng pagpapasunod kan mga importanteng mga proyekto asin marhay na paggamit kan pundo kan gobyerno. Sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal,
Pig-ing kaminarkan National Bureau of Investigation NBI, ang negosyanteng si Atong ang na magsurrender na o magsuko na sa mga autoridad sa tao kan pinapakusog na paglapag sa saiya sa laog asin luwas kan Metro Manila. Ini kasumpay man kan pinag-isyong arrest warrant laban sa saiya sa Santa Cruz, Laguna Regional Trial Court RTC. Kasumpay kan 15 bilang kan mga kidnapping asin man serious illegal detention asin apat na bilang kan mga kidnapping with homicide manungod sa pagkawara asin pagkagadan kan mga parabulang sa ngunyad. Sigun ki NBI Acting Director Angelito Magno, mayo panin surrender pillars gikan man asin alagad antes na magsuko subuot si ang mas maray tanganing maparikas an paggulong kana sambit na nga kaso na kinakatubang kaniya digdi pigapayag kana nasambit ng opisina sa pagimana ni Deputy Director for Operation Abogado si Yusto Yap na sinabing ninda na subuot nagtatago na siyang asin mayo ng plano na magsurrender sa mga autoridad sa tao kaniya pig-ing kaminar kan NBI official siyang na magsurrender na para matawan nin pagkakataon patunayan na mayo siya nin sala arog kan claim kan sa iyang abogado. Sabi ni Abogado Yap, digdi tinapos asin ninagad ang tabang kan mga team bako lang sa parte kan Manila kundi maging sa regional offices kani kabali na ang siyudad Canaga, Legazpi City asin iba pang mga opisina kani digdi sa parte mismo kan Bicol Region na iserbi ang arrest warrant laban man kiang pinagsugo na ang mga iniya napakusugon an sa indang pagkalap nin mga impormasyon sa posibleng pinagtataguan nin ang asin tulos na iserbi ang warrant of arrest ng aning dakopon ang nasambit ng negosyante. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal, nag-apila na si dating Department of Public Works and Highways DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara sa parte kanda Professional Regulation Commission PRC sa nawawara o sa pagpawara nin visa sa iyang lisensya bilang civil engineer. Nainot kaya binawi asin pinawaran ni na saysay o visa kan commission an lisensya ni Alcantara ninuli man kan sinasabing gross unprofessional asin ana ethical conduct ninhuli kanda sa iyang pagkakadawit sa anomalya sa flood control project sa iyang motion for reconsideration. Inagad ngunya ni Alcantara sa lado kan komisyon na baliktadon asin igilid asin pawaranin saysay ana revokasyon o pagbawi sa iyang professional license bilang sarong civil engineer. Ipinagpayag ni Alcantara sa paagikan sa iyang abogado na si Attorney Maria Nimpa Mandagan na digdi nakagibo subot nin gross misapprehension of facts ang commission sa padagos na guilty o nagkasala sa batas si Alcantara. Susulong kan dating district engineer sa iyang motion na ana resulta kan sinambit ng investigasyon kan DPWH sa iyang kaso administratibo an bako pang pinal ninuli taigwa nin pinagsampang motion for reconsideration an sa iyang kampo sa sinambit ng ahensya. Siring man nakabimbin an investigasyon kan Office on the Ombudsman sa administrative case ni Alcantara asin daipa nare-resolba. Naresibiman kan PRC Legal Service an apelasyon ni Alcantara kan aldaw kan Miyerkules Enero 14, 2026. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata pa kita sa lado nasyonal. Inaprobaran na ni Senate President Vicente Tito Soto III
ang pagpapaluwas kan subpena para man sa nagkaperang mga individual na pinag-imbitaran na magpartisipar sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa maabot na pitsa 19 kan bulan kan Enero. Ang mga pinag-imbitaran kinakabalian ni the Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan, dating Ako Bicol Congressman Saldico, dating DPWH Undersecretary Tig Olaivar, negosyanteng si Maynard Ngu, asin ang Commission on Audit Commissioner Mario Lipana. Liwat na mapuon kaya ang pagdangog sa anomalya sa mga flood control project sa nasyon sa maabot na aldaw kan Lunes pit sa 19 kan bulan kan Enero 2026. Ang mga dai maabot ang mapipiritan ang Senado na sinda arestaron o dakupon. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal, buminagsak ang ranking kan Pilipinas sa partibismo kanda pag uurulay mapadapit man sa pasaporte. Sa ipinagpalabas na report kan Henley Global Passport Index, nasa pang 73 na bilang most powerful passport sa interong kinaban. Anasambit ng ranking mas hababa kumpara kan Hulyo kanakalis na taon na yaon sa ika-72 ang Pilipinas. Ibinasi ang ranking sa paagiman kan kabilugan kan mga nasyones na pwedeng mabisita kan passport holder na sinasabing visa free. Ini ang sinasabi man na sigun sa datos kana International Air Transport Association na IATA na sinasabing kada visa-free destination iyan katumbas kan sarong puntos. Kan 2024 nasa 73 man ang Pilipinas, mantang pang 78 man kan taon 2023, 80 naman kan 2022, 71 kan 2021, asen 74 kan 2020. Nanginot pa man giraray sa listahan iyo ang nasyon kan Singapore kung sain ada sa indang citizen ang pwedeng magbisita sa 192 na mga nasyones na visa via free. Asin sinundan kan Japan, South Korea, asin ada ikaduang pwesto, mantang na nasa pansampulong pwesto iyo ang US na igwanin 179 mga nasyon na bibisitahon kan visa free. Sa iba pang detalyes kita kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Inapuda na kanda ombudsman na si Jesus Crispin Rimulya na sinasabing overstaying na si dating Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Manuel Bunuan. Si Bunuan naglaya sa Pilipinas kan Nobyembre 11, asin nakaabot sa taon na pasiring dumanda sa partibismo kan Estados Unidos para manda magpabulong da. Alagad sigun Kirimulya na overstaying na ini ninulita haros maabot na sa 2 bulan and nasambit ng dating sekretaryo duman sa party kan Estados Unidos de Amerika. Pwedeng i-deport siya pabalik di sa Pilipinas kan US State Department kapag naaraman nindang overstaying na ini. Maski nga ni nag-apply in extension asin na dainaman na aprobaran ang pwedeng pabalikon kan US State Department si Bunuan nasa Immigration Lookout Bulletin matapos na masangkot sa anomalya sa flood control project na atubang inining kaso administratibo. Inirekomenda kan Independent Commission for Infrastructure ICI nin uli kan sinasabing 72.4 million pesos na kantidad kan ghost project. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata sa luwas ka nasyon sa kinabaning Karawat asin bareta lokal pagkatapos po nin pagirumdum.
Mga uyan ng unyanan headlines kan mga barata sa lado lokal. Duman sa mga kababayan tan na nag-aalat sa kamugkan panahon asin kun may klase an mga lugar na mayo ni na laog sa klase ngunya na aldaw ana piga paduwas na. Initialmente ana mga LGUs iyan tangani man adai na mapabuyo ana sa indang mga aki sa paglaog sa indang mga eskwela. Inot na nga piga aluwasa ka na mga local government unit amayo ni klase ngunyan anda mga estudyante sa gabus na libelo iyo anda balatan buhi, baaw, bula, kalabanga, goa, karamuan, tigawon, Okampua, Sangay, Seruma, Tinambak, Asinmada, anda banwaan kanda pilik kamaredisura asubanggi pa ipinagapaluwas ka asambit ng mga LGUs paagimana kanda sa inda mga alkalde asinmana kana MDRRMO mayo nin klase ngunya na aldaw nin huliman kana raot nin panahon huli kana bagyong si Ada. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa lado lokal. Nagpayag si Mayor Lene Robredo manungod man sa posibleng suspension ng face-to-face classes ngunya na aldaw. Yan inuliman ka na forecast ngunya na aldaw na may share line pa at sinda di magkakaigwanin sinasabi nga 50 sa gudna nga sanggatos na milimetro ana pagbagunas kanda tanda dara kana airline asin man daraman kana mismo nga bagyong si Ada ga da mag-improve posible nga mag-ship mo na nin learning modality nin uli man kana mayo pa ngunyana kasudma si artibismo nasambit ng mga pahayag si acting Mayor Gabi Bordado na nagpaluwas ka na opisyal na announcement. Lalong madaling panahon mataumandanin rekomendasyon ang CDRRMO antis sa parte ka na pamamayo ni Raynor Rodriguez asado ini sa mga forecast na magiging basihan kan deklarasyon and asambit ng suspende kan na klase parte kan siyudad Canaga abi pa man ni Gab Bordado unyada payo panin announcement napaluwas ang lokal na gobyerno kan siyudad Canaga kuna isususpende ang klase digdi sa naga antang nagluluway-luway na maggunas an urand darakan na bagyong si Ada. Sa iba pang detalyes kaya sa tuya pang mga barata pakitang unyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal 408,000 na kantidad and droga asamsam sa ginibong search warrant dumanda sa siyudad kan na Iriga. Detalles sa Buyet Paderes. Nasamsam ka mga autoridad maabot sa 408,000 pesos sa kantidad kan illegal na droga sa search warrant operation na ginibo bandang alas 10 ng pagkabagi ka nakaaging aldaw sa Zone 1 Diversion Road, Barangay San Francisco sa Ciudad Cal Iriga. Na-arestar ang suspect na si alias Ricky, 43 anyos. Sa bisa kan search warrant, tarikubara sa harong kaini, anduang heat cell as in not tied transparent plastic sachet na may laugan pinagtutubudang shabu na labis sa 60 gramos ang timbang. Kaibahan sa na-recover ang mga drug paraphernalia. Nasa kustodiya kan Iriga City PNP ang suspect na natubang sa kasong violation of RA 9165. Para sa BBS News, Buyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang
Detalyes kan mga barata sa lado lokal, suspendido na ang klase sa nagkapang mga probinsya kanda Bicol Region. Ngunya na aldaw kanda Biyernes, Enero 16, 2026, ninuli kan pinaglalauman na epekto kan bagyong Ada. Ipinasudod na suspension sa manlain-lain ng mga klase anda mga eskwelahan kabilang anda paglipat sa mga alternative learning modalities, modular distance learning, asin pa na alternative learning activities, kabus na grado, duman sa parte kan probinsya kan Albay, sa bilog na probinsya kan Albay, shift to alternative learning modality until lifted kana nasambit ng lokal na gobyerno. Ang bilog na probinsya kan Sorsogon, ayo naman na klase ang gabos na libelo sin iyan shift naman sa alternative learning activities. Ang probinsya kan Catanduanes ayong klase na sa parte kan Bagamanuk, Pandalan, Panganiban, Biga, Bato, asin Gigmoto, Karamuranda. Anda pinagsuspendina anda sinambit ng mga klase. Anda probinsya kan Camarines Sur inot nang pinagpayag ang sambit ng mga lugar na kung saan suspendido ang klase sa bukod ng senior and mapadapit sa senior high school duman sa Katandianes sa Tabaras at nakaparti naman kan sinasabing pagsuspende kan klase and elementary level sa parte mismo kan Camarines Sur tabula and ma-shift kan alternative learning modes sabi pa man ang Departamento kan Edukasyon. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Naga Airport preparado sa seguridad kan mga pasahero na divert inhuli man kan aktibidad kada bulkan kan mayon. Darrell Banya sa detalye. Preparado na ang Naga Airport Police Station na magtaon ng seguridad at sinbantabang sa mga pasaherong na divert ang biyahe pasiring sa Naga Airport gikan sa Bicol International Airport tinuli man sa padagos na aktibidad kan Bulkan Mayon. Sigon ki Police Captain Edwin Rigunay, ang Station Chief Naga Airport Police Station, maray man sa indang koordinasyon sa Civil Aviation Authority of the Philippines asin sa Bicol International Airport ang arig na mapakarhay na maakomodar asin masimbagan ng mga pangipukan maapektadong biyahero. Dinagagpan ni Regunay, may malinaw asin tuntol na security procedures na pigsusunod ng arig maasigurar ang kaligtasan kan mga pasahero asin man pag-abot asin paghali sa aeropuerto. Sa presente, igwapang mga o igwanin na nagkaperang pasahero na i-record and i-divert yan sa Naga Airport gikan sa Bicol International Airport at salbado man mga ini. Sinabi ka na opisyal na preparado ang sa indang mga personahe sa siring na klasik ang sitwasyon ninuli tada inaman bago sa inda ang siring na pangyayari. Mientras tanto, liwat na pagpagiramdom ni Rigunay ang mga pasahero na magsunod sa mga patakaran sa Naga Airport kabali ang pagpangalad sa pagbitbit ng deadly weapon, pagibunin bomb joke, asin man pagdaranin likido, asin iba pang ipinapangalad na gamit. Pigsabihan man ang mga biyahero na mag-abot din mas amay-amay antes ang oras kan sa ilang flight, tangarig malikayan ang abala asin o kan sa ilang biyahe. Sa ngunyan, inasigurar ka Naga Airport Police Station na prioridad ang kaligtasan asin man kapakalan kan mga pasahero o rog na kan mga naapektaran kan aktibidad kan nag-urag-urag na Bulkan Mayon. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa ibang detalles kan mga barata sa lado lokal, ang DepEd Bicol nag-activate kan DRRM bilang preparasyon sa tropical depression o bagyong Ada. Sinugo ngunyan kan Department of Education DepEd Bicol ang tulos-tulos na pag-activate kan Regional Division asin School Disaster Risk Reduction and Management o DRRM teams bilang preparasyon sa sinasabing huma kanda bagyong si Ada.
basado sa Regional Memorandum Number 0082 Series of 2026 pinaluwas sa kasudmang Enero 15, 2026 ada lakdang iyan bunga naman kan Republic Act 10121 asinda ada mga nagdadanay na DepEd orders kasumpay kan disaster preparedness and response. Ninuli kaniya sinusugo ang gabus na mga division asin school DRRM teams na siguraduhon na preparado ang pagpapasunod kan mga lakdang sa saindang mga nasasakupan sa bilog na panahon kan bagyo. Iyan kabali naman ang mga weekend asin holiday bilang pagkasimbagan digdi ang partikan pag-reripaso asin dalagan kan pag-response sa partikan koordinasyon kan lokal na gobyerno katabang ang ahensya kan departamento kan edukasyon sa Bicol. Sinugo man ang mga eskwelahan na magsumiti kan sinasabing rapid assessment DAPIDS o damage report radar 72 oras matapos ang pagtama kan bagyo. Kinakaipuan man magsumiti kan sinasabing situation reports na digdi maglalaman kan class suspension asin resumption listahan kan mga eskwelahan ginamit bilang mga evacuation centers mga apektadong mga eskwelahan pangangaipo kan mga estudyante asin man kada grupo kan mga paratukdo asin man non-teaching personnel an mga lakdang sa learning recovery digdi magdanay man anda bukas na komunikasyon asin ipasunod ang sinasabing psychological first aid sa inot na 2 semana sa pagbalik sa face-to-face classes mantang siniguro kan Departamento kan Edukasyon sa enterong Kabikulan na may magkakanigong benepisyo ang grupo kan DRRM personnel na maserbi sa response asin recovery operation bunga naman kan nagdadanay na patakaran sa parte kan Departamento kan Edukasyon. Iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado na o sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata ngunyad sa lado lokal padagos-dagos ada party mismo kanda mga pagpipreparar kanda mga personay kanda DepEd sa manlain-lain na mga lugar digdi sa kanda probinsya kan Camarines Sur mayo na ninaog sa eskwelahan kanda banwaan kan Tinambak Camarines Sur inhulipan kanda nasambit ng bagyong si Ida ang class suspension advisory pinagpaluwas kan municipal kanda Tinambak Camarines Sur yanda inhuliman ang padagos posibleng mamating epekto anda bagyong si Ada anda grupo kan Department of Science and Technology Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services o PAG-ASA iyo ang kinukonsideran forecast anda grupo kan mga yaon sa lokal na gobyerno kanda banwaan kanda Tinambak Camarines Sur at inaman kanda DepEd sa sinambit ng banwaan kun kaya gabus na mga levels ang klase sa sinambit ng banwaan sinuspendina kana nasambit ng LGU. Iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal ada PNP duman sa parte mo kan banwaan kan Ragay Camarines Sur aga hiro tulos asin na naunin simpleng grocery items sa mga namamanwaan kan Ragay Camarines Sur ang PNP Ragay nagsagibon na pagdul ni simpleng mga groceries sa mga namamanwaan duman sa parte mismo kanda banwaan kan Ragay partikular na sa poblasyon Iraya Ragay Camarines Sur o beto ka na sambit ng aktibidad wananin tabang ang mga nangangaipot ng animan
maipamati ang pagmamalasakit kanda Philippine National Police sa laduman kan komunidad an pinpiragay an padagos man nagasasagibunin mga paagi nganing makaambag sa pangangaipo kan mga namamanwaan urog nangunyad may banta nin raot nin panahon uliman kan bagyong si Ada. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal, maabot man sa 57,000 na kantidad kan na mga ismagal na mga sigarilyo ang nakuspiskar kan mga autoridad. Nakuakan mga autoridad anaabuton sa 57,000 na kantidad kan ilegal na mga ismagol na mga sigarilyo duman sa barangay kan poblasyon sa Aruroy sa Masbate. Alas 6 na pagkabanggi, arestado ang lalaking suspek na residentes kan sinambit ng barangay sa isinagibong operasyon kan bintahan kanda suspek o pabakalan kan suspek ang sarong pulis na kung sain dara ang illegal na mga sigarilyo sa kabilugan na kumpiskar gikan sa suspek ang naabuton sa 114 pakiti kan mga illegal na mga sigarilyo na kung saida ibinibinta kay niya. Maatubang ning kasong pagbalga sa Republic Act 10863 Custom Modernization and Tariff Act na may relasyon sa parte mismo kan Republic Act number 8293 o ang pinagapod na Intellectual Property Code of the Philippines. Ang suspect patin ebidensya yaon ngunyan sa ihipatura kan pulisya. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, ipinapaabot sa publiko sa mga magurang asin sa bus na mga estudyante kan lokal na gobyerno kan banwaan kan Pili Camarines sa paagi ni Mayor Marvic Bikbik Solano. Ayo muna nin klase ang gabus na mga public as in private school tagabus na libilo sa banwaan kan Pili Camarines ngunya na aldaw bilang preparasyon sa papaabuto na makusug na pagbagunas kan uran bunga naman kan tropical cyclone Ada o bagyong Ada. Ana suspensyon kan klase pinagpaluwas kasubanggi asin epektibo iyan ngunya na Enero 16 2026 sagkod ng Enero 17 2026 aldaw nin Biyernes asin Sabado asin magpapadagos-dagos sagkod ng Mayo panin opisyal na abiso na daipa pigbabawi na Mayo nin klase sa banwaan kan Pili Camarines kasumpay kani ipinapaaraman na ana probinsya ning Camarines sa presente yaon sa parte kan irarom kan signal numero 1 kan bagyong si Ada. Pigpagirumdum ang gabus na mag-ingat permi sa harong kung pwede asin na padagos na mag-monitor kan mga opisyal na anunsyo mapadapit man sa update kan kamugtakan kan panahon sa paagi kan pag-asa asin perming magdangog sa BBS-FM Naga. Sa iba pa nga detalyes ngunyan kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa sa lado lokal, magayon na barata para man sa mga parapadyak para trimobile asin man e-bike operator tuman sa banwaan kan Pili Camarines magkakaigwa kaya ng libreng x-ray sa irarom kan bus o business one-stop shop bilang parte kan mga kinakaipuan ng mga dokumentos sa pagkuha kanasambit ng permit. Pagirumdum ini na iyanda sa ngunya na aldaw ang serbisyong ini hatud kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa panginginot iyan ni Gobernadora Elry Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur
bilang parte kan kasimbagan sa kahagadan kanda alkalde kan na banwaan kan pili Mayor Bikbik Solano sa paagiman kan Kapuerti on the Well sa programa. Sa paagi kan programang ini dinara mismo sa banwaan kan pili Camarines ana extra service asin itinaong libre parmada sa mga miyembros kan TUDA para manda digdiya mapagianda ang pagpaparikas kan proseso kan sa indang mga permit ianda sa paagi kan na tabang ni Gobernador El Rey Villapuerte kan na probinsya kan Camarines Sur sa rong patunay ini na padagos na pagtabang kan lokal na gobyerno kan na probinsya ng Camarines Sur na pinapamayo ni Governor El Rey Villapuerte sa gobyerno lokal kan na banwaan kan na pili Camarines Sur tangani man na matabangan ang grupo kan transportasyon na daing gayo magastusan. Dakulang pasasalamat kana mga miyembros kan transport sektor asin man ni Mayor Maribik Bikbik Solano kan pili sa malasakit na padagos na itinataong tunay na serbisyo na namamatian sa banwaan kan pili Camarines Sur na dara ni Gobernador El Rey Villapuerte. Sa tuyang barata ngunyanda, barata na kitang ngunyanda sa lado o barata na kitang ngunyanda mga tugang sa kinabanda o sa lado kanda barata sa luwas kana nasyon. Sa tuyang barata ngunyanda sa luwas kana nasyon, padagos na nagkakaigwa ninda o padagos ngunyanda na nagkakaigwamanda ninda pagpurong pusong ana nagkapirang mga nasyones ninhuli man kanda digdi padagos ana pagkakaigwa kanda Estados Unidos de Amerika kanda pagkumpiska kanda mga barkong may lunad nina mga gasolina sa parte mismo kanda Venezuela iyanda namatianda kanda liwat na naman na digdi ana tropa kan Estados Unidos de Amerika embargohon ang sarong oil tanker na nagaagi sa parte mismo kan kadagatan na duman sa parte kan Venezuela. Inuli kayan pig tawan na nindo at pinatikos ang nagkaperang mga sektor ang gibong ini ana Estados Unidos de Amerika a posible spot na ini magpalala sitwasyon ana presyo kana krudo uliman kan padagos na ginigibong pag-embargo ang Estados Unidos de Amerika. Mientras tanto, sa iba pang bareta sa luwas ka nasyon, ligtas nang nakabalik sa parte kan kinaban ang apat na mga astronaut na gikan naman sa International Space Station na ISS. Sasabi na ini ang sinasabing nagpalipot nin sarong bulan na ang sa indang pagdanay sa ISS ninuliman kan serious medical issue. Inot na nagluwas sa spacecraft ang crew captain na si NASA astronaut Mike Finke na sinundan ni Sina Cardman, Kemiya Yu kanda Japan asina cosmonaut Oleg Platonov. Ang grupo inapod na Crew 11 asin tinawan nin medical attention bilang standard procedure. Nag-abot sa ISS kan Agosto 11 asin pinaglalauman na matapos standard sa anum asin anum may kabangang bulan na pagdanay kung saan na dapat sa Pebrero pasinda mabalik sa kinabanda. Inuli kani nasa kontrol ni Russian cosmonaut Sergei Kudshevkov ang ISS. Iniinot naman na pagkakataon kung saan ang mga astronauts ang pahali ninuli ka na issue kanda sinasabing salud gikan sa isinusulong na station sa orbit kan kinaban kan 1998.
Iyan mga tugang ang katiripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata sa Engineering Department, si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya patin, bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bico Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:08. BBS Basta Bareta Sigurado. Matugang liwata, marhay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kada sa tuyang mga barata sa lado lokal. Mayo nin suspension kan klase. Igdi sa laog ka na, siyudad ka na, nagapon grade 1. Sagkod na nga, under abot sa kuliyo, may klase ka mo. Sabi kan lokal na gobyerno kan naga. Asa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Suspension kan klase duman sa parte kan na si Roma pinaluwas na. Agkapit nga mga lugar sa parte kan na probinsya kan Camarines Sur, ibinandira na sa signal numero 1. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan po pagkatapos lang nin pagirumdo. Matutong liwata, maray na sa Indogabos ko po si Junel Cuba. Sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, sa mga nagapot kung may klase sa laog ka na syudad ka na naga o yan na pinakahuring impormasyon. Ayo ding asinday pinagsuspende ana klase sa laog ka na siyudad Canaga o na kinder grade 1 kud na nga abus na libelo kana klase digdi sa laog ka na siyudad Canaga. Gustong sabiyon egwa ninda laog sa klase digdi sa laog ka na siyudad Canaga ngunyan aldaw inhulit pigdeklarana kabali na parte mismo kan siyudad Canaga. Signal numero 1 ay automatic suspension of classes sa lado kan kinder kuta na asin man ana parte kan na DepEd guidelines yan na basado yan na DepEd guidelines inulitan na ka blue rainfall warning man sana ana syudad Canaga ngunyan aldaw ya siguna sa parte mismo and lokal na gobyerno kan na syudad Canaga ni guwanin klase o na sa parte kan kinder, grade 1, tagkod ng high school, pati naman sa college level, kabus magralaog sa klase tadaiman suspendido ang klase sa siyudad Naga. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata kita ngunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kita ngunyan ka na mga barata sa lado lokal. Sinasabing maabot sa parte mismo kanda 1,800 na mga pasayro unstranded ng yan sa mga pantalan kan Bicol Region. Nuliman kan sinasabing tropical depression ada basado sa pinakauring report na ipinagpalawas ng Coast Guard District Bicol alas 12 nin pagkaudtukan na Sudma Nero 15. Uminabot na sa 1,831 na mga pasayro asin 620 na mga rolling cargos unstranded sa malaylay ng mga pantalan sa parte mismo kan Bicol Region matapos ipasulod ang suspension sa mga biyaheng pandagat bilang pag-iingat na kan posibleng epekto kan tropical depression ada sa intirong Kabikulan. Sa record sinambit ng ahensya sa Matnog Board na may pinakadakulang na i-record na mga stranded na mga pasayro asin iya uminabot na sa 1,489
Nakasunod dyan ang Castilla Port na iguanin 244, Pilar Port 93, asin 5 sa Mobo Port may siyam na bisel na pinagtugutan ng makabagbiyahe mantang tulong bisel an sa presente nakasirong unyan na kaligtas na lugar. Nagdadanay na suspendido ang biyahe sa kadaklan kan mga pantalan sa gudnang sa pagrahay kan kamugtakan kan panahon kasambay kan bagay na ni takwa na abiso kan Coast Guard District Bicol ang mga biyahero magdanay na nakatutok sa mga opisyal na mga abiso kan mga autoridad tanganing masiguro aligtas tabanta kan raot nin panahon perming magantabay sa forecast kan pag-asa ang urog na forecast na pinapaabot sa BBS FM Naga. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitang unyan sa lado lokal arestado kana mga autoridad sa ginibong gun bypass operation kan CIDG ang sarong 20 anyos na lalaki sa Pepa Street, Villa Sorabilla, Concepcion Grande, Naga City alas 10:40 Kasubanggi Enero 15, 2026 aldaw kan Webes. Binisto ang suspek na si Carl residentes kan Libmanan, Camarines Sur. Nakuha sa suspek ang sarong KJ-9 rifle na may apat na 9mm ammunition, sarong sa shaken shabu asin ginamit sa party mismo kan bypass operation. May kasong prostrated murder ang suspect na nakaluwas matapos man makapagpiyansa alagad Kasubanggi ininadakop sa operasyon kan mga miyembros kan PNP nakuanan nin Ripley nin Badil asin maanda nin o rifle nin Badil asin sarong plastic sachet in shabu. Sa iba pang detalyes kanda sa tuyang mga barata kitang unyada sa lado lokal city asin barangay DRRM Naga agpipreparar na sa posibleng epekto kanda bagyong Ada. Boyet Paderes sa detalye. Bagaman dahil panahong matian sa siyudad ang Epictucal Tropical Depression Ada, ipila sa Erarom Macan City si Disaster Risk Reduction and Management Office sa pre-disaster assessment ang mga barangay igdi. Sigon kay Raynor Rodriguez ang pamayo kan sinabit ng opisina, standard operating procedure na kan mga barangay county sa siyudad ang paglinig kan mga waterways, ano man ang kamugtakan kan panahon. Pero sa paglinig sa mga kaliasin drainage, hali sa basura, nag-abiso si Rodriguez sa mga barangay na siguraduhon na mabulos ang tubig uran sa mga waterways. Sa ngunyan, naghahalat ang CDRRMO kan deklarasyon, kan blue alert status, anuman na oras, sa irarong kan sinabit ng alert status, gabos na assist kabali na alman power ang inilatag kan opisina para sa pag-responde sa anuman na tukal maabuto na raot ning panahon. Para sa BBS News, Boyet Palares. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba detalles kan mga barata sa lado lokal magdangog kuya na pinakauring detalles kan kamugtakan kan panahon sa mga lugar sa Camarines Sur na pwedeng sakupon kan signal numero 1 kaya magdangog ang mga taga Camarines Sur. Nagdako pa at bilang ka mga lugar kung sa ina nakabandira ng unyan ang signal numero 1 ninuli man kanda bagyong Ada. Sigun yan sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration Pag-asa ling anda sentro kan Bagyo may distansyang 385 kilometros sa sirangan na parte kan Surigao City, Surigao del Norte ay patos-patos na kusog Mindoros nag-aabot sa 65 kilometros ang kada oras asin igwanin pa burbugso na 80 kilometros ang kada oras. Ang mga lugar sa parte mismo kada probinsya kan Camarines Sur ibinandira na sa parte mismo kan signal numero 1. Kuya ang mga lugar kung saan nakabandira ang signal numero 1 kan bagyong Ada. Yan iyo ang karamuan. Presentasyon
Garchitorina, Siruma, Tinambak, Ocampo, Guwa, Lagunoy, Milaor, Nabua, Buhi, Baaw, Kabusaw, Batu, Kamaligan, Pili, Tigawon, Pamplona, Iriga City, San Fernando, Magarao, Minalabak, Balatan, Libmanan, Naga City, Calabanga, Bumbun, Bula, Kanakman, Pasakaw, Sangay, San Jose, Gainsa, sa Camarines Sur, sa Catanduanes, nakabandera man sa signal numero 1, Albay, Sorsogon, sa PUB Corpus, Ataingan, Palanas, Dimasalang, Oson, Mobo, sa probinsya kan Masbati, Alino, Aroroy, Masbati, Asintikao, Aburias Island. Iyan ang mga yaon kabandera sa signal numero 1 sa probinsya ng Camarines Sur, asinbad probinsya kan Bicol Region. Sa iba pang detalyes ganda sa tuya pang mga barata pakitang unyada sa lado lokal. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga mobility assets asin na ICT equipment itinaok sabay kan pagbisita ni Police Brigadier General Miranda sa Provincial Office kan PNP Camarines Sur. Karel Banyas sa detalye. Kasabay ka naging pagbisita ni Police Regional Office Acting Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda sa Camarines Sur Provincial o Police Provincial Office na ipanaw kaini ang mga mobility assets as in ICT equipment sa malaylay na municipal as in city police station sa bilog na probinsya ng Camarines Sur na itao sa Lupi Municipal Police Station ang sarong personal carrier mantang na itauman sa Calabanga as in sa Lagunoy MPS ang tigsarong light transport vehicle na residiman kan Iriga City Police Station as in mga municipal police stations gikan sa Mabanwaan kan Garcia Torena, Sangay, Kamaligan as in Pasakaw ang tigsarong light motorcycle. Apela sa mga mobility assets na itauman ang mga enhanced combat helmet as in duwang machine gun sa Camarines Sur 1st and 2nd Provincial Mobile Force Company. Nirasan sa mga municipal as in city police stations sa Camarines Sur na karesibi kan mga ICT equipment. Dagdag na bareta sa radio lokal dahil Danyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Tayo pang detalyes kan mga prata sa lado lokal, haloy ng tapos ang master plan asin may sinasabi ng feasibility study na pinagagibo. Aprobado naman ang parte mismo kan Korean government para kuta na resolveran an ba asin iyan sa parte kan Rinconada area asin man second district kan na probinsya kan na Camarines Sur. Ini ang pinagabutsan na pahayag ni Governor Elry Villapuerte kan na probinsya nin Camarines Sur. Mismong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagpahayag kani na magsungko man ini digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Asin nagsabi i-release na ang pundo sa first quarter kan na taon alaga ninhuli man kan na kontrobersiya sa parte kan na flood control project anumis digdi ang nasambit na nga pundo para kuta na sa construction kan flood control project dyan sa Rinconada area 2nd district kan probinsya kan Camarines Sur. Nakadamay ang Rinconada as in 2nd district kan Camarines Sur sinasabing i-rerelisan kan na pundo intirong Pilipinas ninuli kan pagtanggal kan na pundo para sa flood control project sigun kay Congressman dating Congressman Asingunyanda Gobernadora Elry Villapuerte on Iguaman na nangyari kuta na anomalya sa flood control uman sa ibang mga lugar iyo na kontrobersiya ngunyan dapat iman itinamay ang Rinconada asin ang 2nd district kan Camarines Sur
inhulitak ipuan ini matawan ni na solusyon da pagkakaigwa ni na baha asin mayo man ni nangyaring mga ghost project asin anomalya sa probinsya kan Camarines Sur, kaya dapat da iman ibinali ilang alternatibo na lang di ilalansar kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur. Ngunya na first quarter ang sinasabing grain embankment kung saan matanom nin mga kahoy bilang cover sa baha. Parte kan mitigation measure ini gigibon tulos-tulos kan gobyerno provincial kan Camarines Sur paagi ni Gobernador Elry Villapuerte. Sinugo naman ni Gobernador Elry Villapuerte ang mga alkalde sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur na maglinig sa mga drainage asin mga estero ang green embankment ana ibabasi o ini anda ipabasi pariyo dumanda sa nangyayaring proyekto sa Japan sigun paman kay Governor Elry Villapuerte. O yan parte kan mga pahayag ni Gobernador Elry Villapuerte kan na probinsya nin Camarines Sur. Well, may master plan na, may feasibility na. Approve na yung Korean government na ayusin po ang baha dyan sa parte ng Gonada at saka sa 2nd District, no? In fact, nung nagpapunta ni Pangulo dyan, nagbaha dyan sa Bula, sabi niya, i-release na yan ng first quarter 2025. Nagkaroon ng mga problema dito sa flood control na issue at nakakalungkot, gano'n tinanggalan ng budget ng flood control. Ito nasa rin ko na at halos sa buong Pilipinas na samantalang maski nagkaroon ng mga anomalya sa ibang lugar, dapat inulisan na ang mga flood mitigation program sa Rinconada kasi kailangan talaga ma-resolve. Nevertheless, maglulunsyar po tayo first quarter this year ng green embankment. Papatanim tayo ng mga puno as a cover sa baha. Bilang mitigation measure, ilo-launch natin yan ASAP. In the meantime, sabihan natin ng mga meron dyan, patuloy ang paglitis ng mga drainage estero. But kailangan talaga basically magpatanim tayo. No? It will take time, but gawa na natin. May El Verde program tayo, may 50 million na napatanim. Target natin maging 100 million yan. Meron kaming programa, Green Embankment, ginagawa sa Japan, flood control program ng Japan. Gayahin natin yan, tatanim tayo sa mga rivers, sa lakes, sa may dagat. Imbis na seawall na konkreto, isang wall na puro puno, 10 hilera, as a barrier for floods. No? So yan muna ang solusyon natin habang inaantay natin ma-release yung NEDA-approved flagship program on flood mitigation. Na-approve na po yan, Korean-funded, Korean government flood control. Sana i-release na po yan kasi kahit nagka-anomalya sa mga flood control ng implementasyon, dapat wag naman madama yung Rinconada ang Kamsur. Sa Rinconada, wala namang maganda naman lahat ng implementasyon dyan. May problema, nakikita mo sa partido, no? Nakita mo yung mga walang sheet pile, walang bakal, ampaw. Yan ang may problema. Pero sa mga lugar sana na walang problema, dapat ituloy ang pag-budget niya. Kung magaganda na implementasyon, lalo pang pakandahin. Hindi ka gaya sa ibang lugar na nagkaroon talaga ng mga anomalya. Artikan mga pahayag ni Governor Elry Villapuerte kan da probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lokal orgulyo ngunyan kan nasyon kan Pilipinas asin man kan mga taga-probinsya nin Camarines Sur. Anda pagbugtakan na Google Book Company digdis kan na probinsya kan Camarines Sur sa intirong Pilipinas ang Camarines Sur sana ang napilit ka nasambit ng kumpanya para patindukan ka nasambit ng proyekto. Iniya ana mataw ninda kulang oportunidad sa parte kan mga trabaho asin ekonomiya income sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Magiging bintay man ini sa mga taga-probinsya enulita ang nagigibon na laptop ka nasambit ng kumpanya magiging barato ang na proyekto ayo kanis ibang mga nasyon kan na Asia arog kan Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam. Ang Pilipinas napili alagad mas kursunada digdi sa Pilipinas ibugtaka sa parte kan Kapitolyo Provincial kan na Camarines Sur. 82 na mga probinsya sa Pilipinas na probinsya kan Camarines Sur iyo ang gustong patindugan kan nasambit ng
milyonaryong kumpanya sa ibang nasyon. Ang rason sa sendang ginibong pag-aadal o research, stable kaya ang peace and order, maray na insentibo, maray na liderato, igwaan ka maridisur sa paagiman kan mga bilyapuarte, transparent ang lugar, mayo mana ni na sinasabing korupsyon na nangyayari sa pagpapadalagan ng gobyerno kan Kamaridisur. Ang nakalis na aldaw, nagbisita na sa probinsya, asin siniguro na dagos-dagos na ang pag-construct ngunya na taon na Google Book Company sa parte mismo kanda probinsya kanda Kamaridisur o yan parte kan mga pahayag ni Gobernador Elry Villapuerte kan Kamaridisur. Sa Thailand, Malaysia, Singapore, wala pong ganyan. Vietnam, Philippines po ang pinili. So, dakulang tabang for the Philippines, pero Camarines Sur. Out of 82 provinces, ang pinili nila ay Camsur dahil nag-research po sila kung saan stable lang ang peace and order, saan ang maray na incentive, saan ang maray na liderato, sain ng lugar na transparent, mayong korupsyon. Nagbisita po sila nakaagi aldaw at konbinsidi po sila na di na talaga sila ma-set up. So, grabe pong balita ini for not only for Camsur, buong Pilipinas dahil first in Southeast Asia to na magpo-produce ng laptop. Alam nyo naman na malaking tulong to dahil patayo sila ng manufacturing ng laptop. Hindi lang to magpo-provide ng kabuhayan, trabaho. Siyempre, dadagdagan income ng munisipyo, ang probinsya, magbabayad ng buwis yan, bibigay ng trabaho, at higit sa lahat, makakabili po tayo ng murang laptop para ipamigay sa ating mga estudyante, teacher, no? Kasi dito nagawa, hindi kagaya ngayon, imported, galing China, galing ibang bansa. So, mas mura, mas efektibo. Yan ang good news pagpasok. Talagang super good news talaga yan. At sa hiling ko, kausap na po natin ng Secretary of Trade, suportado niyan, at iba't ibang ahensya ang gobyerno, DepEd, imbitahin natin ang presidente para inaugurate at groundbreak itong magandang balita bako sa nasa Camsur sa buong Pilipinas. Artikan mga pahayag ni Gobernador Elry Villapuerte kan Kamaridisur. Dagdag pa man ni Gobernador Elry Villapuerte bako subot ining ordinaryong kumpanya saro ining pinakadakulang kumpanya sa bilog na kinabanda dapit man sa technology, innovation, social media, oli sa pagpapatindugkan na kumpanya and asambit ng Toriya, digdi sa laog ka na probinsya kan Kamaridisur, pinaglalauman dakul pa nga darakulang mga kompanya kinabana ana masurunod na mapatindugkan sa mga kumpanya digdi sa laog ka na probinsya ng Kamaridisur. Kabali na ang mga dayuan ng mga kumpanya na nagpapatindugkan sa indang mga negosyo sa renewable energy, solar energy. Uya si Gobernador Elry Villapuerte. Kasi alam mo, hindi ordinaryong kumpanya to, Google to. Isa sa pinakamalaking kumpanya sa buong mundo, manunungod sa technology, sa innovation, social media. Siyempre pag nandito na ang Google, hindi malayo na yung mga ibang malalaking kumpanya rin nagtatanong, bakit nasa Camsur yan? Ano ba meron dyan? So, mataas oportunidad na madagdagan pa yan. Ulit, ito hindi ordinaryong kumpanya, hindi ordinaryong investment, isang Google Chromebook factory facility itatayo. Kasi tanong, bakit hindi sa Batangas, sa Laguna, mas malapit sa Metro Manila? Modesty aside, na nakita nila yung pinakita ko sa kanila ang mga programang ginagawa sa Camsur. Meron continuity, may sustainability, transparent, effective ang liderato natin, walang corruption dito. Ganon din na gusto kong i-reiterate, bakit ang mga renewable energy billion-billion pumapasok sa Camsur? Di ba ho, yung 1,000 megawatt offshore wind, pinakamalaking investment sa Pilipinas, 165 billion. Ang pinili po Camsur. Ang hangin naman dito, meron rin hangin sa iba. Ang second biggest, next si France, Camsur din. Ongoing sa atin, 8,000 megawatts. Hindi pinag-uusapan ng ating mga
kalaban sa politika, puro na lang batikos, nagbubulag-bulagan sila sa mga nangyayari. Hindi papasok po itong mga malalaking negosyo na to kung hindi tayo transparent, effective. Walang korupsyon sa ating gobyerno. Babalitaan nila na pag pumasok dito, walang mga nangihingi, walang nag-uulang, suportado natin ang mga kanilang investment. Hindi lang sa renewable energy, ngayon sa information technology. Susunod na yan. Parti kan napayag ni Gobernador Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Natugang yan ang katiripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata sa Engineering Department kaibanan ti John Sir Stephen Pabis sinman si Sir and Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin, bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Barreta, sigurado. BBS Basta Barreta, sigurado.